Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, ating tunghayan ang unang kabanata ng ating kwentong pinamagatang Loving Me. Pero bago natin sisimulan ng ating kwento, paki-like po muna, subscribe at paki-click na rin po ng bell button para updated kayo sa susunod pang upload. Sinusuklay ko ang lagpas kilay kong bang sa tapat ng salamin. Napansin ko namang okay na ang mukha ko bago isinuot ang may kapalang eyeglasses. Kalista! Sigaw ng nanay ko. Bababa na ho! Sigaw ko habang nasa kwarto. Ito kasi ang first day ko sa San Quintin College dahil sa sobrang excitement sa unang araw ng pasukan ay late na akong nagising. Naku Kalesta, bilisan mo na dyan at malilate ka na, paalala ng nanay ko sa akin. Mabilis ko lang tinapos ang kinakain ko at nagmadali ng lumabas. Kailangan kong makahabol dahil 7:30 na. Medyo natagalan pa ako sa paghahanap ng section kasi di ko pa kabisado ang eskwelahang ito. Kasalukuyan kong hinahanap ang pangalan ko sa section list nang may bumangga sa akin. Nagsilaglagan tuloy ang mga lepro na hawak ko. Lumingon ako para sana malaman kung sino pero nakatalikod na ito. Isang lalaki at talagang wala siyang pakinang nakabangga siya. Hindi pa man ito nakakalayo kaya nahabol ko pa ito. Hoy, lalaki, hindi ka man lang ba magsusorry? Tanong ko dito. Tiningnan lang ako nito at tumawa na animoy ng aasar pa. You know, miss, eyeglasses. Ikaw siguro ang dapat mag-sorry dahil ikaw ang humaharang sa harapan ko. Tawang sigaw nito. Ha? Ako pa talaga? Ikaw nga itong namamangga eh. Galit na sigaw ko dito. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit, di ba? Siya na nga itong nakabangga. Siya pa ang galit? Alam mo, wala akong time makipagtalo sa'yo. Can you please shut up? At tinalikuran ako nito. Baliw! Huling sambit ko. Ang kapal talaga ng mukha. Ay, medyo natagalan pa ako bago nakapasok sa first subject. Hindi naman talaga ako malilate ng ganito kundi dahil sa mayapang na lalaking yun. Miss Corelio, this is your first day of class. Pero late ka na agad. Bulyaw ng prof namin. Ganito siguro ang mga attitude ng tao dito. Masusungit lahat. Mula kasi sa estudyante at pati sa teacher. Parang may galit sa mundo. Sorry po ma'am, paumanhin ko dito bago umupo. Pero di pa ako nakaupo ng matagal ay tinawag ulit ako ng prof para magpakilala. Hi everyone, I am Calesta Corelio, 18 years old. Pagpapakilala ko. Bahagya pa ako nahiya dahil wala man lang interesado sa pangalan ko. Well, choice nila yun basta ako. Mag-aaral lang ako. Hi. I'm Annie. You're Calesta, right? Malambing na pagpapakilala ng isang babae na katabi ko. Nakakahiya tuloy dahil parang artista ito sa ganda. Mukhang hindi naman siya maarte tulad ng mga classmate ko kaya mabilis ko naman siya nakagaanan ng loob. You know, Calesta, I will call you Kali from now on, okay? Pero, at para naman, medyo social yung name mo. Nagustuhan ko naman ang suggestion nito dahil maganda naman kung Kali ang itawag niya sa akin. Si Annie ang naging close friend ko dito sa school sa San Quintin. Kahit kasi mayaman ito naman, hindi naman ito nahihiyang makipagkaibigan sa katulad kong mahirap. Tinatapos ko pa rin ang pinasisikat ng prof namin sa Pisara. Kahit nagring na ang bell, hudyat ng resis ay pinipilit ko pa rin tapusin yun. Kali, sabay na tayo? Pag-aayaya nito. Naku, Ani, mauna ka na. Tapusin ko lang to. Pagtanggi ko.
Kaso mapilit itong si Annie kaya wala rin akong nagawa kundi ang sumunod. Sinabayan ko na ito baka magtampo. Wala pa naman akong ibang kaibigan dito. Kasalukuyan kaming nasa kantin ni Annie. Medyo maluwag naman ang pila kaya nakarating kaagad kami sa counter. Pipili na sana ako ng pwede kong meriendahin nang mabasa ko ang presyo ng simpleng milk tea sa board menu. 350? Ang mahal naman. Nagsitinginan tuloy ang estudyante doon dahil sa lakas ng pagkakasabi ko. Nakakaya tuloy. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat sa presyo ng simpleng kape? My God! Ibaon ko na yan ng 2 araw eh. It's okay, Kali. My treat. Sabi ni Annie. Naku, wag na. Nakakaya. Tanggi ko sa kanya. We're friend naman diba? Kaya wag ka nang mahiya. Ngumiti ito kaya hindi ko na rin siya napigilan. Habang nasa mesa na kami ay may nasaksihan kaming eksena na ikinagulat namin sa loob ng kantin. How dare you, Mikel? Para hiwalayan ako! Sigaw ng isang babae. Medyo chismosa ako pero slight lang naman. Nakita ko kung paano magmakaawa ang babae na huwag siyang hiwalayan. Pero binaliwala lang ito ng lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, siya rin yung mayabang na lalaki kanina na bumangga sa akin. Alam mo, Kali, normal na nangyayari yan dito. Biglang sabi ni Annie sa akin. Ha? Anong normal? Pagtataka ko. Yung ganito, sabay turo sa kinaroroonan ng lalaki. Yang si Miguel na yan, ay halos lahat ng babae dito ay nagiging jowa niya. At alam mo ba, hindi pa umaabot ng 1 week, iba na naman ang syota nito. Medyo pabulong ang boses ni Annie kaya ako lang ang nakakarinig. Wow ha, ang gwapo niya. Pang-aasar ko dito. Gwapo naman talaga. Playboy nga lang. Ani nito. In fairness, may itsura naman talaga siya. Pointed nose ito. At may medyo makapal na kilay. Para nga itong Turkish na dating kung titigan mo ito. Natapos na kaming kumain ni Annie at bumalik na sa classroom. Habang naglalakad kami ay bigla akong tinanong ni Annie kung bakit hindi daw ako magpa-contact lens na lang para hindi sagabal ang salamin ko. Sinabihan ko lang ito na kesyo ipalit ng contact lens ay gamitin ko na lang para sa school project ko. Natawa naman si Annie dahil dun. Gusto na daw ang pagiging practical ko lalo na ang mga pananaw ko sa buhay. Last subject na ng class namin na magkaroon ng debate sa science. Medyo mahirap ang pinapagawa ng guro sa amin dahil pabilisan niyon. Ako ang napili ng guro namin bilang representative ng araw nga na yun. Isa sa naging kalaban ko ay si Caroline. Pinagdebatihan namin ang about sa human evolution ni Charles Darwin at yung biblical faith. Nagulat ako na ang group namin ang napili na manalo. Masama din ang tingin ni Caroline sa akin pero hindi ko na lang pinansin yun. Congrats, Kali. You know what? Wala pang ibang nakatalo kay Caroline kundi ikaw pa lang, sabi nito. Ha? Seryoso? Takang tanong ko. Oo, Caroline. Caroline was always top 1 sa school na to. Natatakot tuloy ako sa mga nangyari dahil napansin kong panay sulyap si Caroline sa akin at nagro-roll pa ng eyes minsan.
Naging masaya naman ang first day ko bukod lang doon sa lalaking nakasira ng araw ko. Pag-uwi ko ay naabutan ko naman si nanay na naghahanda ng hapunan. Masaya kong ibinalita sa kanya ang nangyari sa school at giliw na giliw din itong nakikinig sa akin. Pagkatapos namin kumain ay tumungo na ako sa kwarto para makapagpahinga na. Nakasanayan ko na rin na kapag nasa kwarto ako ay nagre-review muna ako bago matulog. Nainis talaga ako kay Laika kanina. Paano ba naman kasi? Kapit ko kung makadikit. Ayaw ko pa naman ng mga babaeng masyadong OA. Nag-usap kaming magbabarkada na magkita sa dating tambayan. Malapit lang naman sa school yun, kaya madali lang makapunta doon. Para kasi sa akin, ang pag-aaral ay isang parusa. Yan din ang dahilan kaya laging disappointed si Daddy sa pinaggagawa ko. Wala naman silang magawa kung ganito ako katamad mag-aral. Dahil din naman sa kanila yun kaya ganun. My parent was separated when I was 8. Pareho silang busy sa trabaho kaya nakalimutan na nilang may anak sila. Kaya mas ginagawa ko ito para mapansin nila ako. Pare, ba't ngayon ka lang? Tanong sa akin ni Jason. Alam mo naman mahirap makawala sa guard natin ngayon. Buti na lang nakagawa ko ng paraan. Pagpapaliwanag ko dito. So, ano, dating gawi? Ngising tanong ni Ronald. Ano pa nga ba? Tara na! Pumunta kami sa isang bar. Dito kami lagi pumupunta, lalo na kung may mga problema kami. But, malungkot ka yata, Miguel? Tanong ni Gab sa akin. Kasi naman, grounded ako ngayon sa daddy ko. Pinawasan pa nila yung allowance ko ngayong linggo. Sabi ko dito. Alam mo pare, ganito na lang. I dare you. If you win the game, then you can get my car. Suggest ni Gab. At ano naman yun? Well, simple lang. Checks boy ka naman eh. Gusto kong ligawan mo si Calesta Corillo. What? Calesta Corillo? The nerd one? Huh? No way! Pagtanggi ko. Okay lang. Alalahanin mo. Sayang yung kotse. Okay. Deal na. Ayoko na kasi nga patagalin pa yun dahil kotse na yun. Hindi na rin kasi pinagagamit ni Daddy sa akin yung kotse ko dahil grounded nga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na tanggihan ang inuutos sa akin ni Gab kapalit ng kotse. I think madali lang naman yung inuutos niya. Gabi na ako nakauwi dahil sa inuman namin. Pagpasok ko pa lang sa bahay, ay sermon kaagad ng daddy ko ang bumungad sa akin. Ano ka ba naman, Miguel? Uwi pa ba ng estudyante ngayon? 10 oras na ng gabi. Buliyaw nito. Hindi na ako umiimik para hindi na humaba ang sermon sa akin ni Dad. Nasanay na ako sa walang tigil na sermon nito. Kay Dad ako nakatira simula nang maghiwalay sila ni Mami. Sa Australia nakatira si Mami dahil busy ito sa bagong pamilya niya. Kaya siguro ganito katigas ang ulo ko dahil sa pagiging anak ng broken family. Napailing na lang ako na lang ang ama ko sa mga inasal ko. Sanay ito sa akin lalo na sa pagiging barkadesta ko. Samantala, nagising na lang ako sa masakit na init na dumadami sa balat. Medyo maaga pa naman kaya bumangon na rin ako. Naalala ko ang pustahan namin ni Gab kagabi. Para kasing madali lang naman ang inuutos nila sa akin. Papasok na ako nang makasalubong ko ang babaeng nagsimulan nang tumaba ang utak ko para gawin ang plano. Hi, you're
Kali, right? By the way, I'm Miguel. Bati ko dito bago inabot ang kamay. Seryoso lang ang mukha nito at wala man lang kangiti-ngiti sa labi. Alam mo, tigilan mo ako ha. Kung mambubwesit ka, wag ako. Iba na lang. Mataray nitong sabi. Naiwan akong nakatayo nang bigla akong tinalikuran ito. Akala mo naman kung sinong maganda kong magsungit. Himalang pinansin ako ng mayabang na lalaking yun kanina. Ano siya? Gold? Matapos niyang hindi mag-sorry sa akin, na bigla na lang itong makikipagkaibigan. Famous ito sa school na pinapasukan ko. Dahil nga sa pagiging matinik niya sa mga babae. Ewan ko nga pa kung bakit nila nagustuhan ang mokong na yun. Natigilan na lang ako sa pag-iisip sa kanya nang dumating ang prof namin. Bakit pa kasi siya ang iniisip ko? Simula kasi nang una ko itong makita ay hindi ko na siya makalimut. Miss Corello! Biglang sigaw ng prof namin. Yes, ma'am. Medyo lutang ako sa ng araw na yun. Paano ba naman kasi itong Miguel na to? Hindi mawala sa isip ko. Buti na lang naka-review ako kagabi kaya nasagot ko naman ang teacher namin sa biglaang tanong nito. Natapos na ang discussion ng prof namin sa math. Nagsilabasan na ang mga estudyante sa classroom namin para tumungo sa kantin. Nang biglang may nagkumpulan malapit sa kantin. Teka, anong meron? Usisa ko sa isang estudyanteng tumakbo papunta sa mga tao. Hindi man lang ako sinagot nito at tumakbo na. Nagtinginan lang kami ni Ani dahil kahit siya, wala ding alam. Bigla na lang nabigyan ng daan nang makarating ako doon. At alam niyo ba, si Miguel Montero may hawak na isang bouquet ng red roses at binigay yun sa akin. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam na yun, pero bahagya akong natuwa sa ginawa niya. I just want to make friends with you. Sambit nito. Kipagkaibigan lang naman. Bakit? Hindi tumango lang ako bilang sagot sa gusto niyang mangyari. Ngayon ko lang din napansin na gwapo talaga ito. Lalo nang ngumiti ito ay sumilay ang isang biloy nito sa pisngi. Madimpol pala ang lalaking ito. Medyo naiirita yung mga babae sa school namin dahil sa ginawa ni Miguel. Pati nga si Ani ay kinikilig sa mga nangyayari. Nako, Kali, ang haba ng hair mo ha. Abot hanggang hallway sa sobrang haba. Biro ni Ani sa akin. Nasundan pa iyon na nasundan ang pagpapansin ni Miguel. Kaya tuloy habang tumatagal ay nagka-interesado na ako dito. Isang araw niyaya ako nitong lumabas. Tapos na rin naman ang klase namin kaya okay lang. Pumunta kami sa isang malapit na pasyalan sa school namin. Pinuntahan namin una yung park. Medyo nahihiya pa akong kasama siya kasi nagmumukha akong katulong sa pag nagkasabay kami. What's this? Sabay turo ng binibinta ng isang vendor. Fishbowl ang tawag dyan. Ngiting sagot ko dito. First time pala niyang kumain ng ganun kaya ganun na lang ang pag-uusisa nito. Ngayon ko lang din na napagtanto na masarap pala siyang kasama. Ang akala ko lang kasi mayabang at masungit ito pero nagkamali ako sa first impression ko sa kanya. You know, Kali, you make me happy today. Sabi nito. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako sumay ng ganito. Tugon nito. Nag-commute lang kami pauwi sa kanya. Sa kanya-kanya naming bahay. Bakit parang ang bilis yata ng pangyayari? Parang kahapon lang na magkakilala kami. Ngayon, parang may something na. Ma, dito na ako.
Sigaw ko sa pintuan. Mabuti naman at dumating ka na. Ginabi ka ata. Alalang tanong ng nanay ko. May project lang po tinapos, ma. Palusot ko dito. Ayoko kasing malaman ni mama na lumalandi na itong dalaga niya. Ay, hindi. Humahanga pala. Habang nagre-review ako, ay bigla na lang may nag-text sa akin. Wala naman siya contact list. Sa contact list ko kaya nagtataka ako. Sino naman ang magte-text sa akin ngayon? Nakauwi ka na ba? Tanong nito. Huyo, sabi ko. Hulaan mo. Ano akala nito sa akin? Manghuhula? Pwede ba tumigil ka na kung ayaw mo magpakilala? Galit kong send text. Easy. It's me, Miguel. Pagpapakilala nito. Halos lumundag ang puso ko sa tuwa ng malaman ko na siya iyon. Medyo matagal din kami nagkwentuhan sa text bago kami nagpaalam sa isa't isa. I can't explain kung bakit. Parang ang gaan ng loob ko kay Kali. Nagawa ko lahat ang first time sa tanang buhay ko. Masaya itong kasama at palakwento ito. Nalaman ko rin sa kanya ang lahat ng tungkol sa pamilya niya. Hindi ito mayaman pero bakit parang masayahin siya? Di tulad ko na nakukuha ko na ang gusto ko ay kulang pa rin. Pare, ano? Sinagot ka na ba? Tanong ni Gab. Sabay-sabay naman ang tawanan ng mga barkada ko. Naiinis ako sa ginawa nila ng mga oras na yun. Can you please stop it? Sigaw ko dito. Nagulat naman sila sa ginawa ko. Tumigil rin ang mga ito. Think we should stop the deal. Sabi ko dito. Ah, ano? Wait. Are you sure? Di ito makapaniwala sa sinabi ko sa kanya. Naawak ako kay Kali. Mabait ito at ayaw ko siyang saktan. Mahinang tugon ko. Hindi ko rin alam kung bakit sa lahat ng naging karelasyon ko ay bakit iba yung nararamdaman ko sa kanya. Ito na ba ang tinatawag nilang love? Tanong ko sa sarili. Namin tinuloy yung deal na napag-usapan namin ni Gab. Pinangako din nila na they will remain silent sa deal na yun. Samantala, habang nasa library ako, ay napansin kong nandoon si Kali. Pinagbasdan ko lang siya sa malayo. Maganda naman talaga pala siya. Mahaba ang pilik mata. At may kaputian lamang. Kaya lang naman nila nasasabing pangit ito dahil sa eyeglasses nito at ang pananamit niya. Ang mas nagustuhan ko pa sa kanya ay ang pagiging masipag nito sa pag-aaral. Isang hapon ay hinatid ko ito sa may tapat ng bahay nila. Doon ko na rin nilakasan ang loob ko na ligawan siya. Ali, alam kong masyado pang maaga but I really wanted you to know na gusto kita. Kinabahan pa ako nang sabihin ko iyon sa kanya. Nakita ko namang ngumiti ito kaya bahagya naman yun na wala. Gusto rin kita. Walang preno nitong sabi. Halos maglulundag ako sa tuwa ng mga oras na yun. Niyakap ko ito at hinalikan sa pisngi. Medyo nailang pa siya sa ginawa ko at naintindihan ko naman yun. Promise ko sa iyo, Kali, di kita sasaktan. Pangako ko dito. Sana nga, Miguel. Aasahan ko yan. Huling sanbit nito at niyakap ko ulit. Naging usap-usapan kaagad sa school namin yung balita tungkol sa amin ni Kali. Nagsitinginan pa ang mga estudyante doon nang makita nilang naka-holding hands kami. Gusto ko kasi ipakita sa kanila na mahal ko talaga siya. Kahit hindi kaaya-aya ito sa paningin ng iba. Naging masipag din ako sa pag-aaral ko.
Iniwasan ko na rin ang pagkakating classes ko at pagsama sa barkada. Natuwa naman ang daddy ko sa nangyari kaya binalik na rin nito ang kotse ko. Ang pagbabago kong ito dahil kay Kali. Siya ang naging inspirasyon ko upang magbago. Naging masaya naman ang unang buwan sa amin ni Miguel. Palagi itong sweet sa akin sa lahat ng oras. Nakilala na rin siya ni nanay kaya nagagawa na naming lumabas minsan. Papasok na sana ako sa ikalawang subject ko ngayong araw nang biglang na lang may humila sa akin papunta sa likod. Ano ka ba, Miguel? May klase pa ako. Sabi ko nang makita kong may klase pa. Pahingi ng kiss pwede. At nagpout pa ito. Ayoko nga. Tanggi ko. Sige na please. Okay, basta sa pisngi lang ha. Nagulat na lang ako dahil sa labi ako nito hinalikan. First time ko yun dahil NBSB nga ako dati. Masarap pala sa feeling ang mahalikan. Ni hindi pa ako makasabay sa mga ginawa ni Miguel sa labi ko. Pagkatapos ng halik na yon, ay ngiting tagumpay ito bago umalis. Bumalik naman agad sa nasabing subject at baka mahuli pa ako ng prof namin. Hoy, girl! Ang sweet yun ni Miguel ha? Inggit tuloy ako sa'yo. Sabi ni Ani habang nasa upuan kami. Ikaw talaga? Sa gandang mong yan? Ay sa akin ka pa talaga mainggit? Tawa kong sabi. Mabait talaga tong si Ani kahit kailan, kaya siguro siya ang naging best friend ko sa school namin. Tumayo na kami ni Ani para makalipat ng subject nang sinadya kong banggain ni Carol. Huwag ka kasing haharang-harang sa dadaanan ko. Pagtataray nito. Pinagpag ko lang ang damit ko at hindi na lumaban. Ayoko kasi na may nakakaaway ako. Napapansin ko naman na mainit lagi ang dugo nito sa akin. Pero hindi ko na lang iniisip yon. Nang mag-uwian na ay sinundo ako ni Miguel sa Rome. Sabay kaming lumabas. Nang makalabas na kami ay nakita ko ang isang kulay asul na kotse. Sasakay tayo dyan? Tanong ko dito. Oo naman, let's go. Nahihiya ako kasi dati kasabay ko lang siya mag-commute. Ngayon, sa kotse na niya mismo kami sasakay. Binalik na daw kasi ng daddy niya ang kotse niya kaya dala na niya ito. Babe, I love you. Thank you dahil sa'yo may direksyon ng buhay ko. Sabi nitong habang nagda-drive. Mas mahal kita, babe. Ngiting sagot ko. Nagulat na lang ako dahil bigla niyang hinto ang sasakyan sa tabi. Nagtataka pa ako kung bakit. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at hinalikan ako nito. Binayad yun at di talaga ako makatanggi sa bawat hinain niya. It's so passionate. Lalo na parang natuto na rin akong sumabay dito. Ako na rin ang unang bumitaw. Baka kasi saan pa umaabot yun, mahirap na. Agad naman niyang in-start ang sasakyan at hinatid na ako sa bahay. Ramdam ko talagang mahal ako dahil sa pagbabago niya. Wala naman akong ibang narinig na may iba ito kaya ganun na lang ang tiwala ko sa kanya. Papunta sana ako ng library ngayon dahil alam kong doon ko makikita si Kali. Paakyat ako ng hagdan nang makasalubong ko si Caroline. Caroline is one of my ex dati. Siya lang ang medyo matagal ko na naging GF dahil obsessed ito sa akin dati. Hi, long time no see. Bati nito. Nilagpasan ko lang ito sa may hagdan. Ayoko naman talaga siyang makausap baka makita pa kami ni Kali. Kita ko ang inis nitong mukha pero hindi ko nalang pinansin yun. Busy sa pagbabasa ang girlfriend ko ng mga oras na yun. Nakita ko nga tumayo ito at papunta sa lagayan ng libro. Sinundan ko ito sa likod. Niyakap ko siya kaagad. Naman siyang nagulat. Ano ka pa, babe? Baka may makakita sa atin. Saway nito.
Wala namang tao eh. Shh! Bulong ko dito. Tumawa lang ito at hinayaan na lang ako sa ginagawa ko sa kanya. Parang hindi na kami mapaghiwalay na dalawa. Siya na rin ang naging girlfriend ko sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos nun ay pumunta na ako sa labas nang makita ko si Gab. Nag-appear pa ito sa akin dahil minsan ko lang itong nakikita. Napansin niya kaagad ang dalang kotse ko. Ay, kaya pala ayaw mo nang makipagpustahan na pasagutin si Kali dahil may kotse ka na pala. Biro nito. Sabay lang kaming tumawa at bahagya kong sinuntok ang braso nito. Mahina lang naman yun. Alam mo, baliw ka talaga. Dun ka na nga, sabi ko dito. Di na rin siya nagtagal at umalis na rin ito. Matagal akong nagantay kay Kali sa labas. Medyo madilim na at halos lahat ng estudyante ay nakauwi na. Hindi naman makalimot iyon dahil alam niyang araw-araw ko siyang sinusundo. Nakatanggap ako ng text mula kay Kali nung hapon ding yun. Nauna na akong umuwi. Huwag mo na akong sunduin. Yan lang ang laman ng mensahe niya. Parang naninibago tuloy ako sa text niya dahil wala man lang kalambing-lambing. Inisip ko na lang baka pagod ito kaya bukas ko na lang siya balak kausapin. Kinabukasan, nakita ko itong papasok sa gate. Tinawag ko ito at sinabayan siya sa paglalakad. Malungkot ang mukha nito kaya mas lalo akong nag-aalala. Are you okay, babe? Alalang tanong ko. Nagulat na lang ako nang bigla itong humarap sa akin. Galit ang mukha nito at yun ang hindi ko alam. Totoo ba? Ang alin? Na pinagpustahan niyo lang akong pasagutin ako? Tanong nito. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Todo paliwanag ako sa kanya pero hindi ito naniniwala sa akin. Oo, tama naman iyon. Nagsimula lang naman sa isang deal at ang paglapit ko sa kanya pero hindi ko naman aakalain na iibig ako dito. Lalabas na sana ako ng gate nang aksidente kong marinig ang usapan nila Miguel at ng kaibigan nito. Malinaw sa akin na pustahan lang pala ang dahilan kaya lumapit ito sa akin. Di naman napansin ito nang dumaan ako sa gilid at umuwi na ako. Panay-punas ako sa mga luha kung kanina ko pang pinipigilan. Paano niya nagawa sa akin to? Paano niya akong nagawang paglaruan? Gulong-gulo ang isip ko ng hapong yun. Tinext ko lang ito na nauna na akong umuwi. Pinunasan ko muna ang mga luha ko bago pumasok ng bahay. Ayoko kasing magtaka yung nanay ko. Sa kwarto ko na lahat, binuhos ang sakit. Matalino naman sana ako. Pero bakit ang bubo ko dahil napaniwala niya ako na tunay ang nararamdaman nito sa akin. Kinabukasan ay nagkita din kami sa school. Hindi ko talagang magawang ngumiti dito. Nagtanong pa ito kung okay lang ba ako. Hindi ko na sinagot ang tanong niya dahil tinanong ko na ito kung totoo ba ang lahat ng narinig ko. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Matapos ko makuha ang sagot sa kanya ay hindi ko na hinayaang magpaliwanag pa siya. Miss Corelio! Sigaw ng teacher ko. Lutang kasi ang isipan ko. Dahil sa pangyayari kanina, kaya hindi ko na napansin na kanina pa ako tinatawag ng prof namin. Hindi ko rin nasagot ang mga tanong nito sa lahat ng diskusyon niya o ng beses iyon na hindi nakasagot sa teacher ko. Unti-unti na rin nagsibabaan ang grade ko nitong mga nakaraang araw. Ayokong magtuloy-tuloy iyon dahil baka mawala sa akin ang scholarship na pinaghirapan ko. Pilit kong binago ang sarili ko. Sadya ko talagang iniiwasan si Miguel kapag alam kong lalapit na ito. Ali, can we talk? Mahinang sabi nito. Ayoko nang marinig ang mga dahilan nito, kaya nilagpasan ko na lang ito habang naiwang nakatayo. Dahil linggo naman ay nandito lang ako sa kwarto ko. Nakita ko ang salamin sa tapat ng kama ko. Nakita ko ang sarili ko doon. Naalala ko ang sinabi ni Annie kung bakit hindi na lang ako mag-contact lens. May ipon naman ako kaya nabili ko iyon. Pinalitan ko ang outfit ko simula ulo hanggang paa.
Pinakorli ko ang mahaba kong buhok. Sinubukan ko ring maglagay ng makeup sa mukha ko. Maski ako ay nagulat sa kinalalabasan ng pagbabago ko. Pagpasok ko sa school ay nasa akin ang lahat ng mata ng mga students doon. Ang ganda niya, bulong ng isa sa mga babae sa school. May lenses ako kaya malinaw naman ang paningin ko. Pati nga si Annie ay muntikan na akong hindi makilala. Girl, ikaw ba yan? Gulat na tanong nito. Ako nga ha. Grabe, para kang artista sa ganda mo. At tiyaka pa ako nito. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang naranasan na sabihan ng maganda. At ang sarap pala sa feeling. Halos yung mga lalaki din sa school ay hindi maiwasang tumingin sa akin kaya nahihiya tuloy ako. Habang nasa kantin na kami at masayang nag-uusap ni Annie ay bigla na lang may nag-aabot sa akin ng isang cup ng milk tea. Kuya, hindi po ako umorder nito. Pinabibigay po yan ng lalaki doon sa dulo, ma'am. Sabay turo sa lalaki. Wala naman akong magawa kundi tanggapin niyon. Nakakahiya naman kung hindi ko kunin, di ba? Hindi ko pa naman nakikita si Miguel sa ngayon. Buong araw na hindi siya na mahagilap ng mga mata ko. Panaylinga ako sa paligid ng aksidente kong mabangga ang isang lalaki. Naku po, sorry po. Paumanhin ko dito. It's okay. Ngiting sabi nito. Tatalikod na sana ako nang tanungin niya ang pangalan ko. Kali. Tipid kong sagot. I'm Andrew. Nice to meet you. Sabay lahad niya ng palad. Mukha naman itong mabait kaya nakipag-shake hands na ako dito. Di ko na siya masyadong ini-entertain kasi si Miguel naman talaga ang pakay ko dito. Hindi ko pa rin makita si Kali sa buong paaralan. Namimiss ko na siya. Kung hayaan niya lang sana ako magpaliwanag, ay gagawin ko pero hindi. Iniiwasan talaga ako nito. Pare, nakita mo na ba si Kalista ngayon? Tanong ng isa sa barkada ko. Hindi. Iniiwasan na niya ako. Mahina kong sabi. Pare, ang ganda niya. Sabay angat nang tingin niya sa langit. Tumigil ka nga. Huwag mo ngang pagpantasyahan ng GF ko. Saway ko dito. Na-curious talaga ako sa sinabi kanina ni Jason sa akin tungkol kay Kali. Maganda daw ito. Hindi na daw ito parang manang manamit. Habang nasa field ako, ay nakasalubong ko si Kali doon. Maski ako ay nagulat sa itsura nito. Lalo itong gumanda sa paningin ko. Naganda naman ako sa kanya dati pa, kahit makapalang salamin ito. Bigla ko itong hinila sa likod na makarating ito sa building. Nagulat pa ito nang makita ko. Let's talk, please. Malamig kong sabi. Ano ba, Miguel? Bitawan mo nga ako. Kung ayaw ko. Ngising sabi. Napatigil na lang ito nang hinarang ko sa kanya ang dalawa kong balikat. Titig na titig ako dito dahil sa bagong mukha nito. Bakit nagpaganda ka? Tanong ko sa kanya. Bakit? Bawal ba? Piluso po nitong sagot. Bawal dahil ayokong tinitingnan ka ng mga lalaki dito. Sigaw ko. At bakit? Tatay ba kita? Hinalikan ko na ito dahil masyado itong madaldal. Agad din naman ako nito tinulak pala. Pwede ba, Miguel? Wala na tayo kaya please, huwag ka nang lumapit sa akin. Pagtataboy niya sa akin. Bakit, Kali? Sinabi ko bang maghiwalay tayo? Wala. Kaya ako na ang nagsasabi na maghiwalay na tayo. Sigaw nito. God damn it, Kali. Bakit? May iba ka na ba?
ang tingin mo sa akin? Mahinang sabi nito kasabay ng paghikbi. Umiiyak na ito kaya hindi na ako masyado nagsalita. Ayokong nakikita siyang umiiyak. Do you still love me? Mahinang tanong ko. Matagal pa siya nakasagot sa tanong ko pero di ko sukat akalain ang sasagutin niya na hindi na niya ako mahal. Agad akong umalis sa harapan niya matapos niyang sabihin iyon. Niyaya ko si Gab na mag-inuman kami. Sinamahan din naman ako patungo sa bar. I love her. Habang tumutungga ng beer. Alam ko, sagot nito, ito na ba ang karma sa lahat ng nagawa ko noon? Tanong ko dito. Uminom ako ng uminom hanggang sa malasing ako. Hindi ko nakontrol ang sarili sa pagkalunod sa alak. Pinipilit ko pang tumayo pero parang babagsak na talaga ang katawan ko. Inihiga ko na lang ang ulo ko sa mesa at di na malayang nakatulog na pala ako. Pagising ko, sobrang sakit ng ulo ko. Nasa isang munting silid ako at di ko alam kung nasaan ako. Nang makaupo na ako ay nakita ko kaagad si Kali na nakaupo sa may upuan sa tapat ng kama. Masama ang tingin nito sa akin at di ko alam kung bakit. Alam mo, sa susunod, Mr. Montero, kung iinom ka, huwag kang magpakalasing. Kasi may bukas pa. Pangaral nito. Ba't ako nandito? Mahinang tanong ko sa kanya. Tinawagan ako ni Gab kagabi para pick upin ka. Iinom-inom di naman pala kaya. Pagtataray nito. I'm sorry. Mahinang sambit ko. Bumangon ka na dyan at makakain ka na. Utos nito. Sumunod naman ako at sabay kaming dalawa at nanay niya na kumain sa mesa. Panay sulyap din ako sa kanya. Kaso, umiiwas naman siya ng tingin. Nakahiga na ako sa kama nang marinig kong mag-ring ang phone ko. Si Miguel ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa akong sagutin ito. Nang sagutin ko ito ay si Gab ang sumagot. Lasing na lasing daw si Miguel. Puntahan ko daw. Dali-dali kaagad akong tumungo sa bar na yon para puntahan siya. Pagdating ko doon, ay siya na lang ang tao sa lugar na yon. Hindi ko naman alam ang bahay ni Miguel kaya sa bahay ko na lang siya dinala. Maaga ko itong sinermonan dahil sa lapag lang ako natulog. Alam naman ni nanay na nasa kwarto ko siya. Okay lang naman sa kanya yun. Niyaya ko na rin itong kumain para makaalis na siya. Panay sulyap ito kaya hindi tuloy ako makakonsentrate sa pagkain. Sorry sa abala. Mahinang sabi nito. Hindi lang ako sumagot sa kanya. Nag-akma na itong lalabas sa bakuran namin ay tinawag ko siya. Nagtatakang lumingon naman ito sa akin. Sorry rin. Sabi ko dito. Sorry saan? Sa lahat. Ang totoo, mahal naman talaga kita eh. Sabi ko dito. Ngumiti ito agad at tumakbo pabalik sa akin. Niyakap ako nito ng mahigpit dahil sa tuwa. Baka makita tayo ni nanay. Saway ko dito. Hindi yan. Hinayaan ko na lang ito na yakapin ako. Isa pa, alam ko na rin ang lahat dahil sinabi na ni Gab sa akin. Nagkabalikan kami ulit dahil dun. Palabas na ako ng classroom nang lapitan ako ni Caroline. Alam mo, Kali, huwag ka masyadong magtiwala dyan sa boyfriend mo. Malay mo, marami pala kayo sa buhay niya. Biglang sabi nito. Hindi naman kami close ni Caroline pero bakit niya nasabi ang katagang iyon? Ayokong maghinala kay Miguel lalo na bago pa lang kami nagkaayos. At hindi nga ako nagkamali dahil habang papunta ako sa hallway ay nakita ko si Caroline at Miguel na naghahalikan. Bigla naman silang tumigil nang makita ako. Umiiyak na ako nun dahil sa mga nakita ko. Nagtiwala kasi ako tapos lulukohin niya pa rin ulit ako.
Mabilis akong tumakbo palayo sa kanila. Hinabol ako ni Miguel hanggang sa labas ng school. Tumawid ako ng kalsada nang di ko napansin na may sasakyang parating at nahagip ako. Huling narinig ko na lang ang mga hiyaw ng mga tao. Pagkatapos nun ay nawalan na ako ng malay. Lumapit si Caroline sa akin nang napadaan ako sa hallway. Wala naman akong interes na kausapin siya kaya tuloy-tuloy lang ang maglalakad ko. Nang malagpasan ko na ito ay bigla ako nitong tinawag. Agad naman akong lumingon pero di ko sukat akalain na hahalikan ako nito. Mabilis lang yun at ako rin ang unang humiwalay pero ang mas ikinagulat ko ay nang makita ko si Kali sa di kalayuan. Masakit na ang mga tingin nito sa akin kaya pinuntahan ko ito. Pero hindi pa ako nakakalapit ay tumakbo na ito palayo sa kinaroroonan niya. Kali! Sigaw ko dito. Nagpatuloy ito sa pagtakbo hanggang sa tumawid ito sa kalsada. Mas kinabahan ako nang mahagip ng sasakyan si Kali. Agad akong humingi ng tulong dahil duguan na ito. Halos namamaos na ako kakasigaw para makahingi ng tulong. Agad naman dumating ang ambulansya at sinugod si Kali sa ospital. Agad naman siya binigyan ng paunang lunas ng mga doktor. Pabalik-balik ako ng lakad sa kinatatayuan ko dahil sa pag-aalala. Hanggang ngayon kasi ay di pa lumalabas ang doktor na nag-aasikaso sa kanya. Dumating naman kaagad ang nanay niya sa ospital. Hinihingal pa ito pagdating doon. Sakto naman lumabas ang doktor. Sino po ang guardian ng pasyente? Mrs., huwag po kayong mag-alala. Okay na po siya, sabi ng doktor. Agad namang nawala ang kaba ko dahil sa wakas ay ligtas na siya. Siguro daw maya-maya ay gigising na ito. Pansamantala mo nang ako nga nagbantay kay Kali dahil pinagpahinga ko muna yung nanay niya dahil puyat na ito kakabantay sa kanya. Nakita ko namang tumilat na ito kaya agad akong lumapit sa kanya. Nitigan lang ako nito at bigla na lang pinalo sa braso. Anong babe? Babe mo mukha mo! Sigaw nito. Sabi ng doktor na huwag ka munang magpapa-stress para mabilis kang gumaling. Stress ako pag nakikita ko mukha mo. Sigaw nito. Agad naman kami natahimik nang dumating si nanay. Iyakap kaagad siya nito nang makitang gising na siya. Pinauwi muna ako ni nanay kasi baka pagod na daw ako kakabuntay sa anak niya. Sinunod ko naman ang sinabi nito. Kinabukasan ay agad kong kinumpronta si Caroline sa ginawa niya. Pinangako naman ni Caroline na hihingi siya ng paumanhin sa nagawa nito. Ang gusto lang naman sana ni Caroline ay magkabalikan kami pero sinabihan ko na ito na hindi na mangyayari yun dahil mahal ko si Kali. Nangako din siya na bukas ay bibisitahin niya si Kali. Si Miguel ang laging nagbabantay sa akin araw-araw. Kahit sinusungitan ko siya ay hindi pa rin ito natitinag at patuloy pa rin siyang nagpupunta dito. Dumalaw din ito. Dito ang mga kaklase ko sa ospital. Inis na inis nga si Annie kay Caroline dahil sa ginawa nito. Nako, pag nakita ko yung Caroline na yan, masasabunutan ko yun. Gigil nitong sabi. Tumawa lang ako sa sinabi ni Annie dahil tunay talaga siyang nagmamalasakit sa akin. Napalingon naman kami nang may kumatok sa pintuan. Si Annie na rin ang nagbukas nito para sa akin. Laking gulat namin na si Caroline iyon. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina nitong sabi. Sininyasan ko lang si Annie na iwanan kami. Naku, Kali ha, tawagin mo ko pag may ginawang masama sa iyo ang babaeng yan. Bilin pa niya bago lumabas.
Kali, I'm sorry. It's all my fault. Sabi nito. Hindi ko ito sinagot bagkus ay nakikinig lang ako sa kanya sa mga sasabihin nito. Actually, Kali, ako naman talaga ang unang humalik kay Miguel. Pag-amin nito. We're in third year high school nung maging kami. I was so in love with him. Kaya hindi ko matatanggap na hiwalayan niya ako. Hanggang sa mag-college kami ay siya pa rin ang mahal ko. Habang sabi nito. Tapos, tanong ko dito. Kaya, nagulat ako na ikaw ang naging GF niya. Gusto ko maghiwalay kayo kaya ginawa ko ang bagay na yun. I'm so sorry. Sal nito. Sinabi niya rin sa akin na hindi na mauulit iyon. Nangako itong lubayan na kami at mag-move on na lang. Alam kong mahirap sa kanya yun dahil babae din ako. Alam ko kung gaano niya kamahal si Miguel. Sinabi niya rin sa akin na ingatan ko daw si Miguel dahil tunay itong nagmamahal sa akin. At nagulat pa ako sa sinabi niya na gusto niya akong maging kaibigan. Sincero ito sa lahat ng mga sinabi niya. Bago ito umalis ay yumakap pa ito sa akin. Panay tanong naman si Ani sa akin kung anong ginawa niya. Kwinento ko naman sa kanya na nagbati na kami. Pati din siya hindi makapaniwala dahil marunong din daw pala humingi ng tawad ang malditang yun. Tinawanan ko na lang ang mga sinasabi ni Ani. Matapos namin magkwentuhan ay nagpaalam na rin ito na umuwi na. Agad naman akong tumango bilang pagsang-ayon. Pumasok ako sa room kung saan nakakonfine si Kali. Tulog na tulog ito nang madatnan ko ito. Sabi ng doktor, within a week ay pwede na siya makalabas. Hindi pa rin ako kinakausap nito kaya ako na mismo ang nagpapansin sa kanya. Nagising ito dahil sa lakas ng pagkakasara ko ng pintuan. Sorry babe, nagising ka tuloy. Paumanhin ko. Nagugutom ka ba? Halika, may dala akong prutas dito. Pagyaya ko dito. Ayoko nga, baka may lason pa yan eh. Tanggi nito. Ano ka ba? Ba't ko naman lalagyan ng lason to eh? Mahal na mahal kaya kita. Sabay kindat ko dito. Napansin ko namang ngumiti ito. Ewan ko sa'yo. Sabay ba to sa akin ng unan? Natawa naman ako sa reaksyon niya kasi nitong mga nakaraang araw ang sumit-sumit niya. Ngayon, ngumingiti na ito kahit papano. Nilapitan ko ito at hinagod ang buhok nito. Hindi naman siya nagreklamo sa ginawa ko. Babe, sorry. Pag sumamo ko dito, I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. Wala ka namang kasalanan eh. Sagot niya. Nandito si Caroline kahapon at sinabi niya sa akin ang totoo. I'm sorry kung padalos-dalos ako. Dagdag pa niya. Shh. Let's start with no doubts, babe. And full of trust. Huling sabi ko dito. Niyakap ko ito at hinalikan siya sa noo. Sinabi ko na rin sa kanya na magpagaling na siya para makabalik na sa pag-aaral. After 1 week ay tuluyan na siyang nakalabas. Tumulong ako sa bill nito sa ospital. Tumatanggi pa si Kali pero I insist. Nakabalik na rin siya ng pag-aaral sa San Quintin. Naging masipag din ako sa pag-aaral gaya niya. Mas nauna akong nagtapos sa kanya. Proud na proud si daddy at mami sa aking pagtatapos. Pagkatapos ng graduation ko ay pinakilala ko siya sa parents ko. Naging close naman sila kay Kali, ganun din ang GF ko. Matapos ko mag-graduate ay niyaya ako ni mami na sumunod sa Australia para dun muna magsimulang magtrabaho. Ayaw ko sanang pumunta pero ang sabi ni Kali, grab the opportunity daw. Maghihintay naman daw siya. Malungkot ako lalo na sa araw ng pag-alis ko.
Buti na lang, nandyan ang mga kaibigan ko para palakasin ang loob ko. Ganon din si Kali. Nangako kami sa isa't isa na magtatawagan at mag-video call kapag nandun ako. 2 taon lang naman ang contract ko at babalik din ako agad. Hanggang sa makarating na nga ako sa Australia, ang unang buwan sa amin ni Kali ay napakalungkot pero pinipilit namin na makapag-communicate pa rin. Samantala, isang araw ay naging busy ako sa trabaho ko dito. Minsan ay di ko na siya nakukontak kapag tatawag siya ay pinapatay ko ito. Dahil sa pananabik ko sa kanya ay nakikipaglandian ako sa ibang babae dito. Until one day, siya na ang sumuko. Doon ko na na-realize na mahal ko pa rin siya. Pero huli na dahil sinaktan ko lang siya. Wala na rin akong balita kay Kali. Nagtagal ako ng 5 years dito sa Australia bago umuwi. Pagkatapos nun, ay bumalik ako ng Pilipinas. Ako ang pinapahandle ni Dad sa kumpanya niya. Nasa edad 29 na ako ngayon. Nang umuwi ako, hindi pa naman ako nag-aasawa dahil nakafocus ako sa work. Habang nasa site ako sa pinapagawa ni Daddy na building, ay nakita ko ang ex ko na nandoon. Hindi ko maintindihan kung bakit natutuwa ako. After a long time kasi, akala ko ay wala na akong pagmamahal sa kanya. Lumapit ako sa kanya para makipag-usap pero hindi na siya ang Kali na nakilala ko dati na sa pananalita at lahat ng Kali noon ay nagbago na. Oh, Mr. Sarmiento, I am happy to work with you. Ngiting sabi nito. Isa na pala itong engineer casual lang ang pagkikipag-usap nito sa akin. Kung sa baga, trabaho lang, walang personalan. Pilit ko pa rin maging normal sa harapan ni Miguel. Ayokong isipin niya na nasasaktan pa rin ako sa kabila ng ginawa niya sa akin noon. Nakapagtapos ako sa San Quintin nang hindi siya kasama. Nangako pa siya noon sa akin na dapat magpakatatag kami pero siya rin pala ang unang hindi nagparamdam. Nag-usap lang kami about sa building. Walang love story na involve. Trabaho lang. Pwede rin naman siguro na mag-usap ang mag-ex, diba? Nagyaya itong pumunta sa bar. Kung dati ay hindi ako umiinom, ngayon ay mas malakas pa sa kanya. Nag-inuman kami, malapit lang din naman sa site. Nagtataka nga ako kung bakit. Parang ang bilis kong malasing ngayon. Todo-tutol na siya sa pag nag-iipis na ako ng alak sa baso. Mabuti pa Kali, umuwi na tayo. Pagyaya nito. Ayoko. Inom pa tayo. Garalgal kung sabi. Inalalayan ako nito at sinakay sa kotse niya pero kahit naman lasing ako ay naalala ko naman lahat ng ginawa ko. Nagtanong ito kung saan ako nakatira pero hindi na ako nakasagot ng maayos sa kanya. Ang nangyari ay dinala na lang ako nito sa kondo niya. Hirap na hirap ito sa pag-alalay sa akin. Nang maramdaman ko na ang katawan ko na nakabagsak na sa kama ay agad ko tinanggal ang sapatos ko. Tumulong naman siya dahil napansin niyang nahihirapan ako. Naramdaman kong hinagod nito ang pisngi ko. Tumingin ako dito kahit papikit na ang mata ko. Ang gwapo pa rin, walang kupas. Maya-maya ay bigla na lang akong siniila ng halik nito dahilan para magulat ako. Tumagal pa ang halikang iyon at kahit lasing ako ay alam na alam ko ang ginagawa niya. Sumabay ako sa lahat ng nais nito. Pagkatapos ay nakikita ko na lang ang sarili kong sumasabay na sa gusto niya. I want you now, babe. Bulong nito at tinalikan ako ulit. Wala na akong nagawa kundi nagpaubaya. Sa edad ko ba naman na 26 ay mag-inarte pa ako. Bahagya pa itong tumigil nang makita akong nasasaktan sa ginawa niya. At yun nga,
May nangyari sa amin. Nagising ako sa isang kama na may yumayakap sa akin. Napabalikwas pa ako dahil sa gulat. Nagising din ito at tumingin sa akin. Good morning, sweetie. Bati nito. Bahagya akong nahiya lalo na sa sarili ko. Paano ba naman kasi kagabi ay naging marupok ako? Kailangan ko nang umalis. Sabi ko dito. Hindi pa ito nakakasagot ay hinila ulit ako nito sa kama. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Bakit? Ayaw mo ba na makatabi ako? Tanong nito. Hindi ako sumagot sa mga tanong niya dahil kailangan ko nang umalis. Kalimutan mo na lang ang nangyari kagabi. Sabi ko dito. I can't forget that night, Kali. Napatunayan ko pa rin na mahal mo ko dahil sa nangyari kagabi. Sabi nito. May nangyari lang kagabi? Mahal agad? Nag-i-illusion ka lang, Mr. Sarmiento. I know it was your first time kaya paano mo nasabing nag-i-illusion ako? Basta, kalimutan mo na lang yung kagabi. I'll charge it as an experience. Do you think hahayaan kitang umalis pa sa buhay mo? Tanong nito. Nagtaka naman ako dahil di ko maintindihan ang ibig nitong sabihin. Magpakasal tayo, Kali. Anong kasal? Nababaliw ka na, Miguel. Sabi ko dito. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat sa sasabihin nito? Niyakap ako nito at hinalikan sa noo. Pwede bang kalimutan na natin ang nakaraan natin? Can we start over again? Paano pag hindi ulit mag-work? Tanong ko. Mag-work yan. Kasi nandito na ako. Hinalikan ulit ako nito sa labi at unti-unti naman nabuhayan ulit ang init sa pagitan namin. Babe, kailangan makarami tayo para makabuo tayo agad. Biro niya. Agad naman akong natawa sa sinabi niya. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ay sumugal ulit ako. Ganon din siya. After nang may mangyari sa amin ni Kali ay sobrang saya ko. Hindi na ako papayag na mawala siya sa akin ulit. Ipapangako kong gagawin ko lahat mapasaya lang siya. Nagsisi ako sa ginawa kong pag-iwan sa kanya. Kahit naman malaki ang pagbabago niya ay hindi naman nagbago ang pagmamahal niya sa akin. Niyaya ko siyang magpakasal ng mismong araw na yun. At masaya akong hindi naman siya tumanggi. Nalaman ko rin na wala na pala siyang pamilya kasi namatay na si nanay 2 years ago. At nalungkot ako dahil hindi man lang ako nakadalaw sa huling hantungan nito. I love you, Kali. I love you too, Miguel. Nagpakasal kami kaagad matapos ang isang buwan. Naging simple lang ang motif ng kasal dahil yun ang gusto niya. Nandoon din yung malalapit kong mga kaibigan at ni Kali. Umuwi rin si Mami para maka-attend sa special na araw ng anak niya. Sinama ni Mami ang 2 kong kapatid sa kanya. Matapos ang kasal ay pansamantala muna kaming nanuluyan sa kondo hanggang sa maitayo na namin ang bahay namin sa Alabang. Ang kinakabahala ko ay hindi pa rin nabubuntis si Kali kahit 1 taon nang nakalipas simula nang maikasal kami. Nagpa-check up kami sa doktor, ang sabi ay okay naman kami. Wala namang problema sa aming dalawa. Babe! Sigaw iyon ni Kali galing sa banyo. Dali-dali akong tumakbo para malaman kung ano ang nangyari. Hanggang sa nakita ko itong nakayo ko at umiiyak. Shh! Anong problema, babe? Bakit ka umiiyak? Alalang tanong ko. Kasi 2 ang pula. Sabi nito. Pula? Ito oh. Sabay abot ng pregnancy test. Hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin kapag ganon. Buntis na ako, babe! Sigaw ng ngiting sigaw nito. Totoo? Oo nga, positive yan.
kapag dalawang guhit ang lumabas. Yes! Daddy na ako! Pagsisigaw ko dahil sa tuwa. Nagpatingin kaagad kami sa doktora at doon nila kinumpirma na 5 weeks na siyang buntis. I was so happy dahil sa wakas ay magiging daddy na ako. Pinapangako ko sa sarili ko na aalagaan ko sila ng mabuti lalo na sa magiging anak namin. Nasa opisina ako nang tumawag ang isa sa katulong namin. Manganganak na daw ang asawa ko. Nasa ospital na daw siya. Agad kong binaba ang tawag at pinuntahan ang nasabing ospital. Nasa delivery room pa siya nang dumating ako. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang doktora para sabihing lalaki ang anak namin. Agad nilipat ang asawa ko sa private room. Pinahawak kaagad ng doktor sa akin ang baby. Babe, anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ng asawa ko. Michael, sabi ko. Hindi naman naging mahirap kay Kali ang panganganak dahil normal naman niyang nilabas si Michael. Sa ngayon, si Kali pa rin ang nagbabantay sa baby namin. Ayoko na kasi siyang pagtrabahuin dahil kaya ko naman silang buhayin. Nagpapasalamat ako na meron akong mabait na asawa. Natupad rin pangarap kong magkaroon ng buong pamilya. Hindi ko kailanman sila iiwan katulad ng paghihiwalay ng mga magulang ko. Ang pagtatapos ng ating kwento.